Kamusta na po kayong lahat mga kababayan? At eto na naman po linggo ng gabi dyan sa Pilipinas, alas 9:13 ng gabi dyan sa Pilipinas, umpisahan ulit natin mampikon ng mga pungalangalang mga DDS na yan. Mga kabobobobohan na mga DDS, mga bossing. Ay, eto na ho mga kababayan ha. Pero syempre, bago tayo mag-umpisa, sa lahat ng iyan, mga bossing, nandiyan po yung Birahan PH. Ano po? Nandiyan yung Birahan PH, no? At dating gawin ho, pagkatapos ng live natin dito sa Mark Ramos, lilipat tayo dyan sa Birahan PH at dyan po natin itutuloy, mga bossing, yung mga bibirahin nating mga walang ulo na mga DDS, mga kababayan. Ano po gagawin nyo? Siyempre, meron po diyang ilalagay na link, no? Si Boy Tinapay, dyan sa taas mamaya, pipindutin nyo lang po yun. Pagkatapos, lipat na po yun. Rekta na po yun doon sa Birahan PH. At dahil napakarami nyo na po dyan, mga bossing, paano ko naman kayo isa-shout out? No? Sandamakmak na kayo dyan. O sige, yung maano na lang natin, matapatan natin. Nandiyan si Ruel Gao, number 76 bro. Si Ruben Catenza, si Risa Ortiz, ang bilis nyo. Si Arthur Maykong, Estelita Ibanez, nandiyan din si Becca Marquez, si Shirukan Saki. Putik na yan, ang bilis ng comment section. Biruin mo, 2 minuto pa lang tayo, 1,000 na kayo dyan. Watching from Australia, hindi ko na mahabol yung iba, mga kababayan. Anyway, dahil madami tayong topic ngayong araw, mga bossing, dumito muna tayo. No, umpisa natin kasi yung mga DDS, may mga pinapakalat na ang dapat daw hindi si Ramon ang papalit, no, o ang hahalili o ang magiging caretaker ng ating bansa. Bakit naman kayo umabot sa punto na ganyan yung sinasabi ninyo? Samantalang si Ramon patuloy lang sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kayo talaga mga DDS, ang layo niya ng napuntahan ninyo. Iba din yung imahinasyon ninyo no? Iba din yung imahinasyon ninyo. Biruin nyo, ang sabi daw talaga ng Makati Business Club is calling for reform, not the resignation or overthrow of the duty or duly elected government officials. Hindi pinapatalsik, hindi pinapaalis, hindi sinisipa si Bongbong Marcos. Walang ganon. Aba, nagagalit yung mga DDS. Ang sabi ng mga DDS, hoy, bakit ganon? Bakit si Ramon ang ipapalit? Bakit siya ang magiging caretaker? Meron tayong vice-presidente daw ho, mga kababayan. Yung vice-presidente grabe mga bossing. Kung maalala nyo ho, yung INC, Sir Almond Lee, magandang gabi sa iyo. Kung naalala nyo yung INC rally, mga bossing, grabe yung mga DDS kay Inday Sara. Ano ho ang ginawa, mga kababayan? Aba, akalain mo ba naman pinagsuot ng barong? Pagkainit-init ho ng barong, mga kababayan. Di ba? Pagkainit-init ng barong, pag susuotin mo, pag-aantayin mo, paaasahin mo na manunumpa siya bilang presidente nung araw na yun. Anak ng tinapa. Ayun, mukhang umuwi ulit. Di ba? Kasi kung makikita nyo yung mga post ng mga DDS, mga boss, mukhang ready na ho sila Sabi pa nung isang may banel na DDS, yung kilikila tinaas ng ganun Sabi, tas sinasabihan, yung mga BBM na mga vlogger na sumusuporta sa presidente, ang dudugyot daw natin, mga kababayan. Nakita ko yung isang vlogger nila, may hawak ng bigas, yung banel simula dito hanggang dito. Normally kapag maitim yung kilikili, ganyan lang yung kanya simula dito hanggang doon. Tapos sasabihin, ang dudugyot ng mga sumusuporta kay Bongbong Marcos, anak ng tinapa naman yan, Di ba? Ayan po, pati ba naman ito, pinake news nyo, mga DDS? The Makati Business Club is calling for reforma, not the resignation or overthrow of the duly elected government. Kayo naman kasi masyado nyo pinapaasa yung mga DDS. Sabi ni Sir Ruben Catenza, Mark, wag ka nang magtaka, alam mo na nga, naaanga-anga ang mga DDS. Grabe ka, sir. Sabi ni Becca Marquez, expected na nila kasi na mapapababa si PBBM.
grabe ibinuhos na nga ho nila lahat 'yun mga boss, eh, 'no? Gusto kong paniwalaan yung sinasabi ni Katunying na walang kinalaman ang Iglesia ni Cristo doon sa mga pinagsasabi ni Amy Marcos na bangag daw ang presidente o na gumagamit daw ng ipinagbabawal na gamot ang presidente. Kaya lang ang hirap po mga boss. Bakit? Sabi ni Sir Miko Boys, ayan, nainis, nagpadala ng super sticker. Salamat po Sir Miko Boys. Oh, 'di ba? Sabi ni Katunying, eh, nung ano po kasi, nung pumanik si Amy Marcos, iba po ang ano, iba yung dapat daw sasabihin. So sa madaling salita, kung totoo man yung sinasabi ni Katunying, mga bossing, eh sinalaula nila yung kasunduan nila with INC. 'Di ba? Kung totoo ho 'yun yung sinasabi ni Katunying. Pero kung hindi ho, mga kababayan, ang pagbabasihan natin 'yan yung pagbaba ni Amy Marcos pagkatapos po nung kanyang mga sinabi, ayun, inakap siya ng lahat, kinamayan siya ng lahat. So sa madaling salita, kung 'yun ang pagbabasihan ho natin, mga kababayan, talagang yung INC na rally na 'yon ay planado na pababain si Pangulong Bongbong Marcos. Ang hindi ko maintindihan sa mga DDS, umabot sila sa punto na galit na galit. Oy, bakit si Ramon Ang? Meron tayong vice-presidente. Meron tayong vice-presidente. Ano? Oy, bakit si Ramon Ang? Eto, ready si Inday Sara Duterte. Nakabarong na nga. Oh, kayo talaga? Palaasa kayo? Kayo talaga, ang dali niyong maniwala. Kayo talaga, yung tipo bang pagka sinabi dito sa mga ito, kumain kayo ng ebak, kakain ng mga ebak ho, mga bossing. Ano? Oh, kunyari ganito, uutuin sila, no, ng mga leader nila. O, ikaw, DDS ka. Alam mo ba na mapapalitan na si Bongbong Marcos sa linggo? Pero ang kondisyon nila, kakain daw tayo ng ebak. Ganyan. yung mga didis, ay halika na, kailan ba yan? O, umpisa na natin. Ganun yung mga yan, mga boss. Kasi pag kami sinubo sa kanila, kahit na po walang ebidensya, kahit na po kulang-kulang ang impormasyon, papaniwalaan na po agad nila yan, mga boss. 'Di ba? Ganun lang yan. Tingnan nyo nga kung gaano sumikat si Maharlika. Ngayon, wala na. Bakit to? Hindi na masyadong pinapansin. Bakit to? Tinambakan ba naman sila ng mga ka-fake newsan eh. 'Di ba, Ma'am Brenda Barton, Ma'am Maritel T at Delia Rosario? Kapag ka ho puro fake news at walang katotohanan ang mga pinagsasasabi ho, mga bossing, una, madaling mapapaniwala. Pero kapag kayong nag-aantay ka na, nag-aabang ka na, pinag-antay sila ng 2 taon para po doon sa pulburon video. Tapos nung pinakita na yung pulburon video, ayun mga kababayan, hindi na ho nila mapag-usapan. Bakit to? Tingnan nyo naman yung itsura ng pulburon video. Mas mukhang kahawig pa ng dating Pangulong Duterte. Oh, napahiya mga bossing, 'di ba? Bebang, Bibeg. Bakit ganyan kasi yung mga pangalan ninyo, yung handle name ang lumalabas? Hirap nyo tuloy i-shout out. Di ba? Ganyan. Yung si Roque nagpalabas ng pulburon video, si Maharlika nagpalabas. Di ang saya ho ng mga DDS ng mga panahon na yun. Di ba? Ang sasaya ho nila, eto na yung video ni Marcos Jr. na nagpupulburon. Wala ho, pinagtatawanan ng mamamayang Pilipino. Ayun, hininto na nila. 1 linggo lang, miski ho sila kapag ka nagkukwentuhan, nahihiya na po. 'Di ba, Ma'am Cheche Boretche? 'Di ba? Ano naman daw ang sabi ng Vice Presidente diyan, mga kababayan? Kasi yung mga DDS nagmamadali No?